911, what's your emergency? Sir, stay calm. Hello and welcome! Ito ang Unwanted Tales. Ibabahagi ko sa aking channel ang mga kwentong krimen na dokumentado na walang bahid at paghuhusga. Ang aking taos-pusong paggalang sa lahat ng mga naapektuhan at sana'y magustuhan nyo at please consider to like, subscribe, and click the notification bell para lagi tayong updated sa mga bago kong kwento. I'm new to social media and I'm just trying to get my daughter's story told so that we can get justice for her. I do have my grandson. Ang pagmamahal ng isang ina ay isang apoy na hindi mamamatay. Isang walang humpay na lakas na patuloy na lalaban kahit sa harap ng kawalan upang ang hustisya para sa kanyang anak na pinatay ay sa wakas makamtan. Sa maingat na piniling mundo ng social media, tila nasa kay April Holt na ang lahat. Isang matagumpay na negosyante, dedikadong ina ng 2 anak at tagapayo sa positibong pananaw ng may mahigit 200,000k followers sa TikTok. Ang kanyang presensya online ay nagkwento ng isang nakakahimok na istorya ng katatagan. Isang batang babae na nalagpasan ang kahirapan, nagtayo ng sariling negosyo at isinakatuparan ang buhay ng kanyang hinahangad. Nagbahagi siya ng mga nakapagpapasiglang nilalaman tungkol sa personal na pag-unlad, spiritual awakening at ang kapangyarihan ng positibong pag-isip or manifestation. Sa mga tapat na post sa TikTok, isinawalat niya na siya ay homeschool noong bata pa, isang karanasan na inilarawan niya bilang nagpabukod sa kanya mula sa lipunan. Ang panahon ng pagkakahiwalay na ito ay naging isang mahalagang hamon ng kanyang nilampasan sa kanyang mga taon bilang teenager, na nagpaunlad ng katatagan na kalaunan ay naging sentral sa kanyang personal na tatak. Sa kanyang huling mga taon bilang teenager, si April ay naging ina ng kanyang anak na babae. Ang kanyang relasyon kay Donovan Holt ay nagsimula bilang pagkakaibigan. Nagbago tungod sa pag-iibigan at kalaunan ay humantong sa kasal at sa pagsilang ng kanilang anak na lalaki. Sa edad na 29, matagumpay na inatatag ni April ang kanyang sarili bilang isang independent lash technician, matapos iwanan ang kanyang dating trabaho upang simulan ang sariling negosyo. Ang kanyang espiritu ng pagiging negosyante, kasabay ng kanyang likas na karisma, ay nakatulong kay April na makabuo ng malaking bilang ng tagasunod sa TikTok, kung saan siya ay nakatuon sa pagpapakalat ng positibong mensahe at pagtuturo sa iba kung paano maipapakita ang kanilang ideal na buhay. Si April at Donovan ay bukas na ibinahagi ang mga aspeto ng kanilang pagsasama sa social media. Ipinakita nila ang kanilang sarili bilang matalik na magkaibigan na naging magkasintahan, magulang at kasama sa buhay. Hindi sila umiwas sa pag-amin na naharap sila minsan sa mga hamon tulad ng 3 taong paghihiwalay, mga suliranin sa pananalapi at mga panahon ng depresyon. Gayunpaman, ang mga pagsubok na ito ay laging inilarawan bilang mga balakid na kanilang nalampasan ng magkasama, na lalong nagpalakas sa kanilang ugnayan sa proseso. Sa kabila ng pampublikong paglalarawan ng kaligayahan sa kanilang pagsasama, ang katotohanan ng kanilang relasyon ay mas komplikado. Ang mga pagtatalo, tensyon at mas madidilim na sandali ay hindi kailanman na ipakita sa TikTok account ni April. Sa halip, ang kanyang mga tagasunod ay nakakita lamang ng maingat na piniling mga sulyap ng buhay pamilya, mga sandali ng saya, tawanan at tila pagkakasundo na nagtakip sa unti-unting pagkasira ng kanilang relasyon sa likod ng mga saradong pinto. Noong July 2023, unti-unti nang gumuho ang kanilang peking harapan. 2 linggo bago ang kanyang kamatayan ay naghain na si April ng divorce. At sa pagkakataong ito, sinabi niya sa kanyang ina na determinado siyang wakasan ang kanilang pagsasama kay Donovan ng tuluyan. Hindi ito ang kanilang unang pagtatangka na maghiwalay, ngunit may nagbago.
Tila this time tinanggap ni Donovan ang katapusan ng desisyong ito. Ipinagbili niya ang kanyang singsing sa kasal 1 linggo lamang bago namatay si April. July 28, 2023, umaga ng Biyernes ay nagsimula tulad ng karaniwang araw sa tahanan ng mga Holt. Gumising si April, uminom ng kape at sumulat sa kanyang journal. Isang ritual sa umaga na itinuturing niyang mahalaga para sa kanyang kapakanan. Niyakap at hinagtan niya ang kanyang 7 taong gulang na anak na si Denzel at nagpalitan ng magiliw na pagbati kay Donovan, ang kanyang asawa. Para sa isang tagamasid mula sa labas, maaaring mukhang isang ordinaryong araw lamang ito sa buhay ng positivity coach at ina ng 2. Ngunit may mga tensyon na kumukulo sa ilalim ng manipis na pagpapanggap ng normalidad. Si April ay naghain ng divorce 2 linggo bago mangyari ang lahat ng ito. Isang senyales ng kanyang determinasyon na tuluyang wakasan ang kanilang pagsasama. Ang mag-asawa na nagkahiwalay at nagkabalikan na noon ay tila nasa isa na namang punto ng pagkakasira, isang puntong magiging nakamamatay. Ayon sa kalaunang testimonya ng kanilang anak na si Denzel, pumasok sina April at Donovan sa banyo ng umagang iyon at nagsimulang magtalo. Ang 7 taong gulang na bata na nadama ang lumalalang alitan ay idinikit ang kanyang tenga sa pinto. Sinusubukang unawain ang mga tinig ng matatanda. Sumilip siya sa ilalim ng pinto at nakita ang mga paa ng kanyang magulang. Hindi niya maunawaan ang mga salitang ipinagpalitan sa mainit na pagtatalo, kaya tumatras ang batang lalaki patungo sa kanyang silid, palayo sa gulo. Ang nangyari sa banyong iyon ay kalaunan ay isiniwalat sa pamamagitan ng isang pag-amin. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, ang galit ni Donovan ay umabot sa karahasan. Sa sobrang puot, sinakal niya si April. Sa halip na agad humingi ng tulong, gumawa siya ng isang nakamamatay na desisyon na nagbabago ng isang insidente ng karahasan sa tahanan tungo sa isang bagay na mas planado at kinakalkila. Matapos atakihin ang kanyang asawa, kinaladkad ni Donovan ang walang malay na katawan ni April patungo sa shower. Sa pagsisikap na itago ang nangyari, naglagay siya ng plastic bag sa ulo nito at ikinabit ito gamit ang duct tape na ginawa upang mukhang isang pagpapakamatay. Ang pagpaplanong makikita sa mga aksyong ito ay nagpapahiwatig ng malamig na determinasyon upang iwasan ang pananagutan sa kanyang ginawa. Matapos ayusin ang nakakakilabot na eksenang ito, umalis si Donovan sa banyo. Ipinagpatuloy niya ang pagbibihis sa kanyang anak at paghahanda ng tanghalian nito. Matapos kumain si Denzel, saka lamang inutusan ni Donovan ang bata na tingnan ang kanyang ina, na epektibong ginawang ang 7 taong gulang na anak ang unang makakita sa traumatikong eksena. Matapos ang maingat na inayos ng pagkakatuklas na ito, saka lamang tumawag si Donovan sa 911. Agad na dinala ng mga serbisyong pang-emerhensiya si April sa ospital, kung saan natuklasan ng mga medical na tauhan na siya ay walang malay, na may malughang pinsala sa utak dahil sa matagal na kakulangan ng supply ng oxygen. Ang trauma sa kanyang utak ay labis na malala. Walang daloy ng dugo at walang matukoy na brain activity. Sa mga kritikal na oras na sumunod habang si April ay walang malay sa hospital, 2 beses bumalik si Donovan sa kanilang apartment. Ang mga hindi maipaliwanag na pagbabalik na ito sa lugar ng insidente ay nagdulot ng mga tanong na kalaunan ay naging mahalaga ito sa investigasyon. Ano ang ginagawa niya doon? Inalis pa niya ang mga ebidensya o higit pang binago ang eksena? Marahil ang pinaka-nakakabahalang aspeto ay ang pagpigil ni Donovan ng mahalagang impormasyon mula sa mga medikal na tauhan at pamilya ni April sa loob ng mahigit 6 na oras. Ang pagkakaroon ng plastic bag, isang mahalagang detalye para maunawaan ang nangyari, ay hindi agad isiniwalat na posibleng nakompromiso ang medikal na pangangalaga kay April sa kritikal na panahon kung kailan maaaring gumawa ng pagkakaiba ang intervensyon.
Matapos ang 3 araw ng medikal na intervensyon at ang masakit na pagbabantay ng pamilya, si April Holt ay idineklarang patay noong July 31, 2023. Siya ay 29 years old pa lamang, nag-iwan ng 2 anak at isang labis na nalulungkot na ina na tumangging maniwala sa unang paliwanag tungkol sa pagkamatay ng kanyang anak. Nang matagpuan si April Holt na walang malay noong July 28 na may plastic bag na nakakabit sa kanyang ulo, ang Metro Nashville Police Department ay unang itinuring ang kaso bilang pagpapakamatay. Ang determinasyong ito ay tila sapat para sa mga investigador na walang nakitang agarang ebidensya ng foul play. Matapos magsagawa ng paunang investigasyon, naghanda silang isara ang kaso. Itinuturing itong isang trahedyang wakas na pinili ni April para sa kanyang sarili. Ngunit mula sa simula, tinagyahan ni Jamie Dickerson ang ina ni April ang konklusyong ito. Sa hospital, napansin niya ang mga nakakabahalang detalye sa kilos ni Donovan na hindi tumugma sa inaasahan niya mula sa isang asawang labis na nagdadalamhati. Tila kakaibang walang emosyon si Donovan. Hinintay si Jamie na gumawa ng lahat ng desisyong medikal tungkol sa paggamot kay April. Bagamat nagpapakita siya ng mga pisikal na galaw ng pagkabalisa, tulad ng paghawak sa kanyang ulo at pag-ugoy-ugoy, may bagay sa kanyang kilos na nagbigay kay Jamie ng impresyon na ito ay parang isang pag-arte lamang kaysa tunay na damdamin. Nang ilabas ang ulat ng autopsy noong November 2023, kinumpirma nito ang pagkasakal bilang sanhi ng kamatayan. Sa kabila nito, pinananatili ng mga investigador ang kanilang posisyon na walang foul play na nangyari. Ipinapaalam nila kay Jamie na isasara na ang kaso ng kanyang anak at wala nang karagdagang investigasyon na isasagawa. Nang walang opisyal na suporta, sinimula ni Jamie ang kanyang sariling pagsisiyasat. Hiniling niya ang buong file ng kaso at maingat na sinuri ang bawat detalye. Naghain siya ng formal na reklamo sa Community Review Board sa Nashville na naghimok sa buong pagsusuri kung paano hinawakan ang kaso ni April. Ang pressure na ito ay kalaunan nagbunga ng pangalawang investigasyon mula sa Metro Nashville Police Department na humantong sa isang komprehensibong 47 pages na report. Bagamat ang muling pagsisiyasat na ito ay hindi agad nagpabago sa pagkakategorya ng kamatayan ni April, nagbigay ito kay Jamie ng mahahalagang dokumento ng kanyang sinuri. Gumugol siya ng hindi mabilang na oras sa pag-aaral ng mga ulat, pahayag at ebidensya. Naghahanap ng mga hindi pagkakatugma o mga detalyeng hindi napansin na maaaring magbunyag ng katotohanan. Kasabay nito, sinimula ni Jamie ang isang pampublikong kampanya upang mapanatili ang kamalayan sa kaso ni April. Nakipag-ugnayan siya sa mga lokal na istasyon ng balita, kinontak ang mga kilalang personalidad sa lugar at regular na nagpo-post sa social media. Sa kabila ng kanyang pagsisikap, nahirapan siyang makakuha ng atensyon ng media para sa isang kaso na opisyal nang isinara. Sa kabuuan ng panahong ito, kinuha rin ni Jamie ang responsibilidad ng pag-aalaga sa kanyang mga apo. Idinokumente na ito ang kanilang paglalakbay sa grief counseling at mga bangungot na nagpapuyat sa kanila sa gabi. Naglathala rin siya ng isang libro tungkol sa kanyang proseso ng pagdadalamhati na pinamagatang Grieving Through Grace at naging tagapagtaguyod laban sa karahasan sa tahanan. Ang punto ng pagbabago sa investigasyon ay nagmula sa maingat na pagsusuri ni JB sa lahat ng ebidensyang meron siya. Ang autopsy ay nagdodokumento ng mga marka sa liig, hita at bukong-bukong ni April, pati na rin ang isang hiwa sa loob ng kanyang hita. Mga pisikal na palatandaan na salungat sa unang determinasyon ng pagpapakamatay. Pinakamahalaga, ipinakita ng forensic analysis na iisa lamang ang hanay ng mga fingerprint na natagpuan sa plastic bag na nakakabit sa ulo ni April at sa duct tape mismo. Ang mga fingerprint na iyon ay hindi kay April, kundi kay Donovan Holt.
Gamit ang mahalagang ebidensyang ito noong September 2024, halos 14 na buwan pagkatapos ng kamatayan ni April, direktang kinompronta ni Jamie ang kanyang dating manugang. Sa pag-uusap na ito, ay kanyang ni-record at umamin si Donovan sa pagpatay kay April. Dinala ni Jamie ang naitalang pag-amin sa pulisya. Sa liwanag ng bagong ebidensyang ito, muling sinuri ang autopsy ni April at sa wakas ay binago ang konklusyon nito na formal na inuri ang paraan ng kanyang kamatayan bilang homicide. At noong September 20, 2024, inihayag ng Metro Nashville Police Department na inaresto si Donovan Holt sa San Antonio, Texas matapos umamin ng direkta sa mga detective na pinatay niya nga ang kanyang asawa. Ang katotohanang labis na ipinaglaban ni Jamie na mabunyag ay wakas kinilala na. Si April Holt ay hindi nagpakamatay. Siya ay pinatay ng kanyang asawa na pagkatapos ay maingat na inayos ang eksena upang mukhang nagpapakamatay. Ang pag-aresto kay Donovan Holt sa San Antonio, Texas noong September 20, 2024 ay nagmarka ng isang mahalagang yugto sa paghahangad ng hustisya para kay April Holt. Matapos ang kanyang pag-amin sa kanyang dating biyenan at kalaunan sa mga detective, si Donovan ay kinasuhan ng isang grand jury ng 3 kaso: reckless homicide, tampering of evidence, and false reporting. Kasunod ng kanyang pag-aresto, si Donovan ay dinala mula sa Texas pabalik sa Tennessee, kung saan siya ay hinintay sa isang $7,000 na piyansa habang naghihintay ng arraignment hearing na nakatakda sa October 23, 2024. Ang medyong mababang halaga ng piyansa at ang kasong reckless homicide sa halip na first-degree murder ay kalauna naging mga punto ng hindi pagkakasundo para sa pamilya ni April. Na makipag-usap sa Nashville Cold Case Unit, binigay ni Donovan ang parehong bersyon ng mga pangyari ng kanyang inamin kay Jamie Dickerson. Inamin niya na sinakal niya si April sa gitna ng isang mainit na pagtatalo, pagkatapos ay kinaladkad ang kanyang walang malay na katawan patungo sa shower. Upang itago ang kanyang krimen, naglagay siya ng plastic bag sa ulo nito at ikinabit ito gamit ang duct tape, na ang kanyang mga fingerprints sa parehong mga bagay ay nagbigay ng hindi maikakailang pisikal na ebidensya ng kanyang mga aksyon. Matapos ayusin ang eksena, gumawa si Donovan ng merienda para sa kanilang anak na si Denzel. At pagkatapos lamang makakain ng bata ay inutusan niya itong tignan ang kanyang ina. Ang kinakalkilang desisyong ito na hayaang ang kanyang 7 taong gulang na anak ang makatuklas na nakakakilabot na eksena ay nagdagdag ng isa pang nakakabahalang aspeto sa krimen, na nagdulot ng mga tanong tungkol sa posibleng karagdagang kaso na may kaugnayan sa pagpapabaya sa kaligtasan ng bata or child endangerment. Ang legal na pagkakategorya ng patay bilang reckless sa halip na planado ay naging sentro ng patuloy na advokasya ni Jamie. Sa kanyang pananaw, ang mga sinadyang aksyon na ginawa ni Donovan matapos atakihin si April, ang paglalagay ng plastic bag sa ulo nito, pagkakabit nito gamit ang tape at ang pag-ayos ng pagkakatuklas ng kanyang katawan ay nagpapakita ng antas ng pagpaplano ng nararapat sa mas mabigat na kaso. Ang mga legal na pamamaraan ay lalong naging komplikado dahil sa mga usapin ng kustudiya tungkol sa mga anak ni April at Donovan. Kasunod ng kamatayan ni April, lumipat si Donovan sa Texas, na nagpahayag ng kanyang pagnanais na sumama sa kanya ang anak na si Denzel doon. Nagdulot ito ng karagdagang tensyon at legal na komplikasyon para sa pamilya, habang ipinaglalaban ni Jamie na pananatilihin ang magkapatid na magkasama sa ilalim ng kanyang pangangalaga. At habang papalapit ang kaso sa paglilitis, humarap si Jamie sa karagdagang mga hamon, kabilang ang pagkakalagay sa ilalim ng isang gag order noong April 2024 na pansamantalang naglimita sa kanyang kakayahang magsalita sa publiko tungkol sa ilang aspeto ng kaso. Sa kabila ng mga paghihigpit na ito, nananatiling matatag ang kanyang determinasyon na makamit ang hustisya.
Habang nagpatuloy ang laban ni Jamie Dickerson para sa hustisya, nagsimulang bumilis ang legal na proseso. Noong November 2024, 4 na buwan matapos umamin sa kanyang dating biyenan at kalaunan sa mga detective, gumawa si Donovan Holt ng desisyon na humubog sa pangwakas na result ng kaso. Nagpasok siya ng guilty plea sa lahat ng 3 kasong kinakaharap, ang reckless homicide, tampering of evidence, at ang paggawa ng false reporting. Ang guilty plea ay nakakagulat kay Jamie na aktibong nangampanya para itaas ang mga kaso sa first-degree murder. Ang pagtanggap sa plea deal ay epektibong nagsara ng posibilidad na ituloy ang mas mabibigat na kaso. Anuman ang ebidensyang nagmumungkahi ng pagpaplano sa mga aksyon ni Donovan pagkatapos ng kamatayan ni April. Lumipas ang mga buwan ng taglamig habang hinihintay ni Donovan ang sentensya para sa mga anak ni April na ngayon ay 8 at 12 years old. Ang panahon ng Kapaskuhan ay nagmarka ng isa pang masakit na yugto nang wala ang kanilang ina. Dumating ang February 18, 2025, halos 19 na buwan ang nakalipas matapos natagpuang walang malay si April sa kanyang shower. Humarap si Donovan Holt sa isang hukom ng Nashville at Davidson County para sa sentensya. Nagbigay ang korte ng desisyon, 2 taon sa kulungan na susundan ng 8 taon ng community corrections. Sinabi ng tanggapan ng Nashville District Attorney na sumang-ayon kuno ang pamilya ni April sa sentensya, na nagmumungkahi na matapos ang mahabang laban nakahanap sila ng ilang antas ng pagtanggap sa resolusyong ito. Para kay Jamie, ang paghatol ay isang komplikadong halo ng pagpapatunay at pagkabigo. Ang kanyang matatag na paninindigan na hindi nagpakamatay si April ay opisyal na napatunayan. Ang mga fingerprints sa plastic bag at tape, ang pisikal na ebidensya ng pagsakal, at sa huli ang pag-amin ni Donovan ay nagpabago sa isang kaso na maaaring nananatiling isinara bilang pagpapakamatay tungo sa isang hatol ng pagpatay. Siya ng 2 taon sa kulungan para sa pagkitil sa buhay ng isang 29 years old na ina ng 2 ay tila hindi sapat upang bigyang halaga ang laki ng nawala. Ang pagdinig ng sentensya ay nagtapos sa isang kabanata na nagsimula sa umaga ng July 2023 nang uminom ng kape si April. Sumulat sa kanyang journal at niyakap ang kanyang anak, hindi alam na iyon ay magiging huling araw ng kanyang buhay. Tinapos nito ang isang kwento na halos na isulat ng mali sa opisyal na record na naligtas lamang ng isang ina na tumangging tanggapin ang bersyon ng mga pangyayari na salungat sa lahat ng kanyang alam tungkol sa kanyang anak. Sa buong courthouse noong February, ang irony ay hindi maiwasan. Ang lalaking minsang ipinahayag sa social media na si April ang kanyang pinakamatalik na kaibigan kailanman ay nahatulan na ngayon ng pagkitil sa kanyang buhay. Ang asawang pampublikong nagkwento ng paglampas sa mga hamon ng pagsasama sa pamamagitan ng komunikasyon at paggalang ay sa isang sandali ng galit permanente nang pinatahimik ang kanyang asawa. Ang amang nagpakita bilang tapat sa kanyang mga anak ay nag-ayos ng isang eksena na nagpilit sa kanyang 7 taong gulang na anak na matuklasan ang walang buhay na katawan ng kanyang ina. Habang inilalayo si Donovan upang simula ng kanyang sentensya, ang malinaw na kaibahan sa pagitan ng anyo at katotohanan sa pagitan ng maingat na inayos na presensya sa social media at ang malupit na katotohanan ay nagsilbing matinding paalaala kung gaano kaepektibo ang mga digital na persona sa pagtatago ng kaguluhan sa tahanan. Ang positivity coach na bumuo ng kanyang tatak sa pagpapakita ng mga pangarap at paglampas sa mga hadlang ay sa huli ay hindi nakaligtas sa isang relasyong naging nakamamatay. Para kay Jamie Dickerson, ang pagtatapos ng mga legal na pamamaraan ay hindi isang wakas, kundi isang transisyon.
Ang kanyang laban para sa hustisya ay magbabago tungo sa patuloy na advokasya laban sa karahasan sa tahanan at suporta para sa iba pang pamilyang humaharap sa mga komplikasyon ng sistemang pangkriminal na hustisya. Ang mga librong sinimulan niyang isulat sa kanyang paglalakbay sa kalungkutan, Grieving Through Grace at ang planong librong pambata na Grieve With Me ay patuloy na magbibigay ng labasan para sa kanyang karanasan at karunungan. Pinakamahalaga ay pagpapatuloy niya ang banal na gawain ng pagpapalaki sa kanyang mga apo. Tinutulungan silang harapin ang kanilang trauma at kalungkutan habang pinananatiling buhay ang alaala ng kanilang ina. Sa pamamagitan ng kanyang mga anak, ang espiritu ni April ay mananatili. Ang kanyang katatagan, ang kanyang kakayahang magbigay ng saya at ang kanyang determinasyon na lumikha ng makabuluhang buhay sa kabila ng mga hamon. Matagumpay na nakuha ni Jamie ang buong kustodiya sa dalawang anak ni April, sina Serenity at Denzel, na nagbibigay sa kanila ng ligtas at mapagmahal na tahanan kasunod ng trahedya. Ang tagumpay na ito ay sumasalamin sa kanyang dedikasyon sa pagprotekta sa pamana at pamilya ng kanyang anak. Kahit na pumanaw na si April Holt, patuloy na nabubuhay ang kanyang pamana bilang isang organ donor. Dahil sa kanyang pag-asa at malalim na habag, 4 na buhay ang naligtas sa pamamagitan ng kanyang donation ng kanyang mga organ. Ang kanyang kabutihan ay isang liwanag na patuloy na magbibigay inspirasyon na nagpapakita na kahit sa trahedya, ang pag-ibig at pagbibigay ay maaaring magdulot ng himala. Ang puso ni April ay nananatili sa mga hinintay natin, isang tunay na bayani na nagbigay ng buhay sa iba.